Tingnan mo nang mabuti. Ito ang sinasabi kong boyfriend ko sa loob ng 7 taon na nagbigay sa akin ng regalo sa karawan. Isang bote ng kahilingan na puno ng mga ginupit na bituin. May sense ba? Uulitin ko sa'yo. Sa loob ng bote ng kahilingan na ito, merong 1,314 na bituin. Lahat yan sa gitna ng pagiging abala ko, isa-isa kong ginawa gamit ang mga sarili kong kamay. Itong regalo na to, pinuhunan ko ng 7 taon ng buong pagmamahal ko sa'yo. Ang pagmamahal ko ay tapat at maliwanag. Hindi ko nakikita may mali doon. Ang pagmamahal mo, sobra namang mumurahin. Napakamura na nakakasuka na. Ang Black Myth Project ay nagtagumpay na. Dahil sa 3 taon ninyong pagsusumikap, ako, si Jiang Zizeng, nagbibigay galang sa inyong lahat. Ano ka ba? Kung hindi dahil sa iyo, Henge, na personal na gumabay sa amin, mga bagong graduate pa lang, sa ating resume, hindi kami magkakaroon ng ganitong ganda. Totoo yan. Yung nagsimula ang project na ito, hindi naman ito pinapaboran sa taas. Ikaw, Henge, ang tumanggap ng pressure kaya hindi kami napunta sa paggawa ng mga basura na para galing na sa assembly line. Para kay Henge. Para kay Henge! Ang resulta natin ngayon, lampas sa inasahan, yung araw-araw na kumukestyon sa atin, si Director Sun. Ngayon, siguro wala na siyang masabi, di ba? Ay, isang palabas lang. 3.5 billion dolyar ang kinita. Number 1 sa buong mundo. Alam mo ba kung anong level yan? Yung mga tulad ni Sun mo, kung magtatangkang kumontra pa kay Henge, kahit kalahating udot lang, makikita mong maluwag na talagang puwet niya. Sige na. Bata ka pa. Magkaroon ka naman ng konting refinement. Ang headquarters ay sobrang natutuwa sa tagumpay natin. Kaya si Sunmu, hindi na magiging sagabal sa inyo. Ang project team natin, pwede nang tumakbo ng independent. Yung taong yon, wala na siyang karapatang mangimasok sa atin. Hindi lang yon. Gusto pa ng headquarters na ang project experience natin ay share sa buong kumpanya. Mukhang updated ka masyado sa balita. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa malaking tagumpay ng project na ito, ako ang hinirang ng Yoyi Pictures para maging CEO ng Greater China Region. Yes! Woo! Ayos yan! Sa susunod na annual meeting, malamang i-anunsyo na nila ito. Sobrang dami kong binabasa. Sumasakit ng ulo ko, kaya na-delay ang celebration hanggang ngayon. Ibig sabihin, si Henge ay parang umangat hanggang langit! Sinasabi ko sa'yo, bro, ikaw talaga, tahimik ka lang, pero may surprise ka palagi. Bakit hindi mo na lang i-post sa GC ng dorm natin? Tapos na sana lahat. Kailangan mo talagang pumunta dito para magpa-impress, no? Sobra ka na, ah! Hindi ba pwedeng natatakot lang ako na baka mahina ka magsalita at di ka makabenta ng kotse at matulog ka na lang sa shop nila? Masira pa ang brand image nila. Kaya, dumaan pa talaga ako dito para suportahan ang negosyo mo. Totoo ba yan? Salamat sa iyo! Gusto ko ng Panamera, puti sa labas at pula sa loob. May available ba ngayon? May isang full spec na standard wheelbase. Pero itong kotse kasi, mas bagay yata sa babae. Bakit di mo subukan itong mas maluwag na Cayenne? Sakto lang. Meron akong isa rito. Gusto kasi ni Yaw Yaw. At saka, regalo ko rin ito para sa proposal ko. Plano mo na talagang bumuo ng pamilya? Iswipe mo na lang at tumahimik ka. Kapag swerte, nagwawala talaga. Kagalang-galang na Porsche owner. Kukunin ko na po ang sasakyan ninyo. Hello, magandang araw po, Mr. Jiang. Ito po ang Jewel Robuchan French Restaurant. Gusto lang po namin itanong kung reservation nyo ngayong gabi ay may pagbabago Wala ba? naman. Sige po, Mr. Jiang. Ikaw
Iko-confirm lang namin, isang malaking private room para sa 5 guests, 2,000 per head at 7 p.m. ang dinner. Tama po ba? Tama. Nakasulat din po sa notes may pagdiriwang nakarawan ng isang kagalang-galang sa panauhin. Paki-confirm lang po, si Miss Chen Loya po ba? Tama. Pag-iayos na rin ng dekorasyon. Opo, Ginoo. Sa loob ng VIP room, maglalagay kami ng lobo at mga palamuti. At hihintayin namin ang iyong pagdating. Sige, salamat. Congratulations po sa pagiging iginagalang na may-ari ng Porsche. Naway ang ganitong panangga ay magbabantay sa inyong manining na buhay. Naggaganyan ka pa talaga. Kailangan pa rin sundin ang proseso. Kung hindi, babawasan ng boss ang performance ko. Wow! Ang grabe naman ito! Ang pangit! Saan mo ito nabili? Sabihin mo naman para maiwasan ko. Kahit gusto mo, di mo mabibili. Ah! Ikaw mismo gumawa niyan? Hindi ko akalaing sa sobrang busy mo, may ganitong klaseng effort ka pa. Hindi mo maiintindihan ang mga bagay na may ritual feeling. Oo na, hindi ko na alam. Alis na ako. Uy, teka! Hindi mo ba kukunin ang susi ng kotse mo? Nag-drive ako papunta dito. Maghahanap muna ako ng tow truck. Ipa-deliver mo yung kotse sa restaurant. Isasend ko sa yung address. Eto. Tandaan mo ah. Ilagay mo ang engagement ring sa driver's seat. Dapat sa unang tingin pa lang, makikita na agad. Yes, sir! Tagal mo naman. Oh, rush hour ngayon eh. Rush hour? Tapos hindi ka magang umalis? Parang first time mo sa rush hour ah. Eh kasi, naganda pa ako ng regalo na para sa'yo. Huwag ka na magalit, ha? Para ihanda to. Talagang naghirap ka ha? Siyempre naman, itong 1,314 na maliliit na bituin, ako mismo nagtupi lahat niyan. Sobrang matrabaho. Oh, nasend mo na ba sa kanilang address? Nasaan ko na? Ayos. May natanggap na ba kayo na ganito katanga na birthday gift? May natanggap na ba kayo na ganito katanga na birthday gift? Sino nang bigay? Sino pa ba? Hindi boyfriend ko. Ha? Bakit ito ang regalo niya? Oo nga, bukod dito sa voting ng between, wala nang iba? Na-transfer man lang wala? Bukod sa pag-book ng restaurant, wala nang kahit ano. Hindi niyo nakita. Sabi pa niya ng voting ito, siya raw mismo nagtupi. Ang yabang pa ng tono niya. Feeling niya talaga, sobrang effort daw siya. Ay nako, grabe, solid naman. Sis, tip ko lang, paglampas ng 15 years old, huwag mo na itong regalo. Bes, sa birthday niya naman, pagtawa ka na lang, bumili ka ng ready-made na netted scarf. Tipid pera, tipid effort, tapos pakasakaling matulungan pa kayo. May balik yung campus vibes. Si Yoyo nga, lagi niyang sinasabi, yung boyfriend niya daw, super straight guy. Totoo nga, ang hilingin na tupad. Parang bumalik sa panahon, isang bagsakan lang, nakaharap ng lolo mismo. Ay nako, huwag kayong ganyan. Ay,
Pareho pang Chino-Piliedo. Pareho rin kayo na may birthday ngayon. Bakit yung boyfriend ng iba ang bait at maalam? Siguro, magaling ang pagkakahubog sa kanya. Hoy! Yaw, sandali lang! Bakit mo nakalimutan ang regalo mo? Hindi pa pwedeng iwan sa kotse yan. Pag nagpicture na mamaya, babalikan ko na naman. Ang hassle naman nun. Ang layo pa naman ng lalakarin ko. Ano? Mabigat ba? Halika na. Ako na magdadala. Paano ba naman? Ikaw ang prinsesa ko eh. Nakakawalang gana. Sinadya kong iwan sa kotse. Pinilit pa rin kunin para i-prop sa picture. Hindi ko alam ano iniisip niya. Si Sir John kasi feeling niya ang ganda ng effort niya. Mamaya pagdating niyo, batikan siya ng todo. Huwag niyo akong pagbigyan. Ilabas niyo ang tapang at talas niyo. Mas okay kung mapahiya siya ng bongga para hindi na tumambay dito. Yaw, tara na. Nakakainis. Yaw! Pasensya na. Na-late kami. Naghintay ka ba ng matagal? Hindi. Kakarating lang din namin. Kasalanan itong si Honey. Kakakuha lang ng lisensya. Ang tagal maghanap ng parking. Sino yan? Ay nako. Pinabati natin ang baby natin si Yaw. Maligayang karawan. Salamat sa'yo ha. Maligayang karawan. Saan tayo lalagay? Ilagay mo lang dun. Sige, gagawin na natin ang proseso. Kukuha tayo ng group picture. Sige. Tandaan mo na mabuti. Yung sasakyan, nakapark na sa parking lot. Slot 199. Yung singsing, nakalagay na din sa driver's seat. Salamat sa effort mo. In advance, good luck sa proposal mo ngayong gabi. Huwag ka mag-alala. 7 taon ang relasyon namin ni Yaw. Hindi magkakaproblema yan. Bakit? Kanyang pagkakalagay ni regalo? Medyo plain tingnan. Buksan mo yung mga kahon. Ayusin mo lang mas may layers tingnan. Ayos lang ba? Ang mga regalo ni Yaw. Bakit ka naman nakikialam pa? Huwag mo namang kunin ang siya ng pagbubukas. Hayaan mo si Yaw magbukas. Sige. Wow! Yung pinakabagong limited gift box? Yaw, ang hirap ng review mo nitong mga araw. Kailangan mo magpahinga. Siyempre naman, dapat tuloy-tuloy ang skincare mo. Ikaw talaga yung pinaka-considerate. Siyempre naman. Wow, Hermes. Si Ken. Grabe ang gastos ngayon ah. Ken! Ang color ba ng baby natin si Yaw? Kung hindi mo ipapakita, hindi ba para sayang naman? Bagay dito ang ganitong klaseng kwintas. Halika, isuot ko sa'yo. Maganda ba? Bagay na bagay sa'yo. Halika, tingnan ko. Maganda ba? Maganda! Perfect match! Sobrang ganda. Ako naman, hindi ako kasing detalye nila, kaya praktikal ang regalo ko. May 18 na piraso. Bawat isa ay tig-1 gramo. Purong 24 karat gold. Pwede mong ipagawa ayon sa gusto mong alahas. Kung may emergency, pwede mo rin gamitin agad. May certificate, kaya madaling ibenta. Alagaan ko itong mabuti.
Kanino galing to? Ito ay... Kay Mr. Jiang pala. Itong birthday gift mo? Ano? Tungkol ba yan sa sekreto na mag-jowa ninyong dalawa? Ito lang naman pala. Ito lang naman pala. Ako ang nagbigay niyan. Wow! Hindi yata ha? May pagkabata ka pa pala, Mr. Jiang. Diba? Bata o walang effort lang. Gusto kong malaman. Paano naging walang effort yan? Effort daw? Ngayong birthday ni Yao Yao. Ito lang ang regalo mo? Bakit? Hindi ko ba pwedeng ibigay ito? Chang Sieng, ikaw ang nobyo ni Yao Yao. Hindi naman dapat ako magsabi nito. Pero ngayong araw, kailangan ko itong sabihin. Sige. Habang kumpleto ang lahat ngayon, makikinig ako ng mabuti. Talagang gusto ko marinig. Kung ganun, sasabihin ko ng maayos. Yeye, magkano yung lumber set na bigay mo? Hindi naman ganun kalaki. May promo sila ngayon, 6,300. Yung kwintas na binigay ko, medyo mas mahal, 7,700. Kaya wish naman, hindi na kailangan ko sabihin. Ngayon, nasa mahigit 700 kilogramo ang ginto. Hindi bababa sa mahigit 10,000. At itong bagay na ito, hindi ko talaga maintindihan kung paano mo nagawang ibigay ito nang walang hiya. Bakit hindi ko pwedeng ibigay ito? Ang bote ng mga bituing ito ay... May kabuuang 1,340 na between. Sa online, 71 pesos lang. At yung seller, nagbibigay pa ng dagdag na piraso. At may 5 pesos pa na cashback kapag nagbigay ng good review. Ito bang sinasabi mo mula sa puso? Aaminin ko. Ang mass production ay talagang malaki ang epekto nito sa halaga ng mga handmade na bagay. Pero itong bote ng mga bituin, iba ito. Sa nakaraang 6 na buwan, tuwing sa mga oras na hindi ko nakikita si Shen Luyao, ako mismo nagtutupi ng bawat isa. Ibig mong sabihin, ng boteng ito ng mga bituin ay hindi lang yung halagang wala pang 100 na commercial value nito? Kundi pati ang puso't effort mo? Yun bang ibig mong sabihin? Akala ko pa naman. Mapapaiyak ka talaga. Kasi nung college pa tayo. Jiang Zieng, ang mga laro ng bata, tapos na yan. Lahat tayo ay mga adults na. Hindi ba't gusto mo pa rin moral pressure kay Yao Yao? Paano mo nasabi yan? Matagal na ako nakaupo sa mesa. Di na magandang likod ko. Hindi ko talaga kayang pansinin ang ganito kabigat na mga paratang. Nagpapanggap ka pa? Matagal na tayong nasa corporate life. Hindi man sabihing season, kakaunti lang hindi nagkakaintindi ng cues. Ang talino natin ay nandyan. Ngayon hawak mo ang bote ng bituin. Sinasabi mo, akala mo mapapaya ko siya? Hindi ba't paninisi mo lang si Yao Yao? Dahil hindi niya pinagilan si Dinkan kanina at napahiya ka? Kung hindi siya mapaya, ibig sabihin ay binabaliwalaan niya ang effort at damdamin mo na inilaan mo sa murang regalo na ito. Kung iniisip mo lang presyo ng regalo, ibig sabihin materialistic ka. Pero kung siya mapaiyak, dapat ako nang tumahimik. Sapagkat siya, ang pangunahing tao, ay hindi pa nagsasalita. Ako ay isang outsider. Anong pakialam ko? Tama ba? Kung isipin mo na mapipilit si Yao Yao sa pamamagitan ng moral shaming at lumang ideya ng moralidad at papayagan siyang tisin ng galit na yun, girls help girls. Hindi kami magiging mga mapanghuhusga kay Yao Yao, kundi magiging sandigan niya kami sa lakas. Tama, panahon na ng bagong panahon. Kaming mga babae, hindi pinapakahulugan ng mga lalaki. Ang imahinasyon mo, medyo malawak din ah. Medyo may sama lang ako ng loob. Ako at si Shen Luyao, sa loob ng 7 taon, mula sa campus hanggang sa lipunan. Hindi ba pwedeng may konting emosyon? Pagdating sa damdamin, hindi na kailangan gumastos? Oo. 7 taon na. Nakuha mo ang pinakamagandang 7 taon ng isang babae. At ganito mo siya binabayaran? Tama na. Gusto ko magtanong. Anong ibig sabihin ng nakuha? Ang oras na ibinuhos ko, hindi ba oras din yon? Pwede ba itong ikumpara? Baka kasi, ang restaurant na ito sobrang high-end. Kaya, sa budget, medyo kapos ng kaunti. Hindi ba? Hindi yun ang dahilan. Yeye, hindi ka pa nagmahal. Siguro hindi mo alam kung totoong mahal ka ng lalaki. Kahit ibenta niya ang dugo o kidney niya. Kahit tumutang siya sa mataas na interes. At ang Yoye, isa sa kilalang ko niya sa industriya. Bilang middle management, hindi naman maliit ang basic salary niya. Lalo na, may isang buong taon pa siya para maghanda. Talaga bang kulang lang siya sa pera? Tama.
Ang restaurant na ito, talaga namang high-end. Kailangan magbareserba isang buwan. Ang per capital fee, umaabot sa 2,000 bawat tao. Kaya sa usapin ng prestige, medyo nauubos ng budget. Sa regalo naman, medyo nagtipid lang. Bumili lang ng maliit na bituin sa Taobao. Kasama ang kwento ng kanyang damdamin. Ganito kaunti lang ang nagastos. Pero sa huli, ito'y simpleng pagtataya ng benepisyo at panganib lang. Kapag nakuha na, hindi pinapahalagahan. Grabe, napakatalino pero kuripot na lalaki. Ikaw, iniisip mo rin ba ang ganito? Mali ba sila? Ano? Ako bang mali? Tingnan mo nga mismo. Ito ang regalo sa akin mula sa boyfriend ko na kasama ko ng 7 taon. Isang bote na puno ng mga paper stars. Sabihin mo, tama ba to? Uulitin ko sa'yo. Sa loob ng bote ng kahilingan na ito, merong 1,314 na bituin. Lahat yan sa gitna ng pagiging abala ko. Isa-isa kong ginawa gamit ang mga sarili kong kamay. Itong regalo na to, pinuhunan ko ng 7 taon ng buong pagmamahal ko sa'yo. Ang pagmamahal ko ay tapat at maliwanag. Hindi ko nakikita may mali doon. Ang pagmamahal mo, sobra namang mumurahin. Napakamura na nagkakaso ka na. Ano? Ito. Sauce ito ng brush. Ito, sabi mo dati, magandang kalagayan ng pamilya ng pinsan mo. Noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo, bumili ang magulang niya ng isang convertible 718 para sa transportation niya. Ang pamilya natin, pareho lang na ordinaryo, walang problema sa pagkain at tirahan. Pero para sa ganito, kahit sino na lang ang madaling gumastos ng ilang daang libo para bumili ng isang sasakyan na sports car pero hindi naman praktikal. Kung ikukumpara sa mga pamilya na pwedeng gawing laruan ng mga ganito, malayo pa tayo sa kanila. Pero noon, nangako ako na sa hinaharap, ayoko na. Wow! Ito ba para kay Yaoyao? Nakaka-touch naman. Sabi ko na, di ba? Si Mr. Jiang, hindi siya yung tipong tinitingnan ng tao base sa posisyon. Di ba, Mr. Jiang? Ganun sana. Ay nako! Minsan, kami mga babae, medyo madaling mag-emotional. Sinabi ni Yaoyao kanina, lahat ng yun ay inis lang. Di dapat seryosohin. Di ba, Yaoyao? Pero ako, tinanggap ko yun ng seryoso. Sino ba namang nagkakaalam kung totoo pa biro regalo lang? Baka, lighter lang pala yan. Huwag ka na makialam. Babayad na ako sa pagkain. Mga kaibigan, kumain at uminom kayo ng maayos. Aheng! Aheng! Yo-yo, bakit hindi mo ba siya habulin? Aheng! Aheng! Sandali lang! Umuulan sa labas! Alam ko na mali ako! Aheng! Aheng! Tinawin natin ang usapan! Ano yan? Sigsig sa proposal. Ay, mag-propose ka na! Nandito na ako! Kailangan pa ba nito? Anong ibig mo sabihin? Hindi ba gusto mo na ko iwan? Kung hindi, ano pa? Dahil lang sa maliit na bagay na ito, gusto mo na kong iwan? Jiang Ziheng, ikaw ba talaga isang lalaki? Maliit na bagay? Gusto ko lang sanang bigyan ka ng sorpresa nang buksan mo ang regalo. Pero ikaw, ano bang ginawa mo? Ang sabi mo, mura lang ang regalo ko, pero ayaw mo na magmukha kang materialista kaya wala kang sinabing kahit ano. Ngayong gabi, sa group chat ng mga kaibigan mo, sigurado kong tinutukso niyo ako, hindi ba? At baka nga ginamit mo pa sila bilang boses mo. Hindi ba tama ang hula ko? Hindi.
Wala na. Ngayon, may sinabi si Wei Xin kanina na napakagaling. Lahat tayo ay matagal na daw sa lipunan. Hindi na daw tayo mga estudyante na wala nang alam sa mundo. Ngayong gabi, kung wala kang pahintulot at kahit kaunti man lang na konsiderasyon, hindi rin nila sasabihin yun sa akin. Hindi dahil sa birthday ko, di ba? Normal na makikipagtulungan ng best friend ko sa akin. Kung hindi ako mabait sa'yo, hindi ka rin ba sinusuportahan ng mga kaibigan mo? Hindi ba pwede magkakaintindihan lang? Kung ganun, dapat kitang tanungin, bakit hindi mo ko sinusuportahan? Sa puntong ito, nais kong alalahanin mo na mabuti lahat ng mga sinabi nila kanina. Shen Luyao, gusto ko itanong sa'yo. Kahit ang regalo ko ngayong gabi ay isang maliit na bote ng mga bituin, ano bang kasalanan doon? Isang kasalanan ba na hindi mapapatawad? Kaya mga malapit mong kaibigan ay buong gabi akong pinagtutulungan laban sa akin. At ang pinakamamahal kong girlfriend, hindi man lang nagsasalita para sa akin. Alam ko, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginamit ang maliit na bituin para sukatin ka. Hindi ka nagalit, di ba? Hindi na ako galit. Talaga? Talaga? Bakit ka pa magpapadala sa mga taong walang kinalaman sa atin para maapektuhan ang damdamin ko? Alam ko, nagkamali ako, Aheng. Pwede ko pang itama. Itama ang ano? Gusto ko lang na sa susunod na kapag nakatanggap ka ng regalo, huwag kang magmadaling humusga at huwag agad magpadala sa ibang tao para magsabi ng opinyon nila. Sinasabi ko sa'yo, ngayong gabi, kahit wala ang sasakyan, kahit ang regalo ko lang ang boteng bituin na gawa ko mismo, ano ba yun? Yun pa rin galing sa puso ko! Sabi nga ng mga matatanda, kung nakatakda sa tadhana, darating din. Kung hindi nakatakda, huwag nang pilitin. May mga tao talaga na kahit may bigay mo sa kanila mga bagay, hindi nila matatanggap. Ang pagmamahal ko, hindi ito mura. Mura ang pagmamahal sa pananaw mo. Tapos na ito. Hanggang dito na lang tayo. Aheng! Aheng! Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon! Ayos ka lang ba? Tumayo ka. Hindi na niya ako gusto. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Sige na, sige na. Yaw-yaw. Yaw-yaw. Pakinggan mo muna ako. Galit pa siya ngayon. Babalik muna tayo. Pagkatapos, kapag maayos na ang kanyang emosyon, ayusin natin siyang makausap. Tapos doon ka na mag-sorry ng maayos. Ayos ba? Bakit ito kakomplikado? Kung hindi niya tinago, di sana ito nangyari kay Yayaw. Sige na, lahat ng lalaki, parang bata pa rin ang ugali. Puwekin mo siya ng kaunti, magpakita ka ng lambing, kunin mo muna ang kotse, sakang iba. Hindi naman puro walang pinaghirapan yung maraming taon, di ba? Sa pag-ibig, huwag masyadong magkalkula. Alam ko, naalala ni Mr. Jiang ang mga detalye. Malaki sa kanya ang mga detalye at damdamin. Yaw-yaw. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga ngayon ay pakita mo sa kanya yung damdamin. Hindi mahalaga ang kotse. Hindi mo naiintindihan niya eh. Sa pag-ibig, kung babae walang benepisyo, sa daming taon na yaw-yaw sa kanya, ang kotse ay para sa karapatang gintimpalan niya. Kung sasabihin niya ayoko, parang walang silbi. Makikinabang lang ang lalaki yun. Tama ka. Bukas na lang, pupunta ako sa kanya at sa harap ng opisina niya, pag-usapan ng maayos. Anong kalokohang kanta to? Hello ma, anong problema? Ziyeng, may oras ka ba sa Makalawa? Makalawa? Kung ngayon ay Martes, sa Makalawa may trabaho ako ma. Sige. Magtrabaho ka ng maayos. Wala namang problema. May nangyari ba sa bahay? Kailangan ko ba kayo samahan? O di kaya may sakit kayo ni Papa? Wala. Ayos lang kami. Si Shaoran ay kakasal sa Makalawa. Sabi ng papa mo na huwag kang sabihan. Hindi ko kailangan ng pakialam mo! Mula ngayon, wala na akong kapatid na kagaya mo! Hindi ko
sinabing iwasan ka. Takot lang ako na baka mauwi sa gulo kay Shaosun. Si Sharon ang pumili ng asawa niya. Kaya kahit papaano, siya ay asawa ng kapatid mo. Pupunta ako. At kahit papano, magbibigay ako ng regalo. Oo. Siya ngayon ay parang gumagawa ng negosyo ng photographic supplies, hindi ba? Oo, magdadalawang taon na. Sige. Naiintindihan ko. Xiaoyu. Noong nakaraang panahon, may isang kumpanya ba na tinatawag na Haoyu Equipment Photographic Supplies? Nagpadala ba sila ng proposal sa kumpanya natin? Suriin mo ang lisensya at credentials ng kumpanya nila. Kung maayos ang lahat, isang buong taon ng supply ng orders, ibibigay natin sa kanila ng 30%. Mr. Jiang, ang Haoyu equipment na ito, pasok sa regulasyon, pero hindi ganun kalaki ang scale. 30%? Baka hindi kaya. Isa't kalahating porsyento na lang ang maximum. Sige, 1.5% na lang. Kailangan natin silang tulungan kahit papano. Ganito. Sa makalawa, ihatid mo ang kontrata sa venue ng kasal. Opo, Mr. Jiang. Miss, ang galing ng palasa ninyo. Ito ang bagong model namin ngayong taon. Kahit 13 puntos lang ang bigat, ang clarity at cut nito ay napakaganda, napaka-premium, sulit sa presyo. Magkano ito? May promo kami sa shop ngayon, 5,999 na lang. Ganito pala kamahal. Sir, ang diamond ring na ito ay 5,999 lang. Mahal naman! Sir, sa ganitong klase ng singsing, ito ang pinakasulit sa presyo. Sige. Ang nangyari dito, alam ko na lahat. Ang diamond ring ay isang panlilinang lang. Pinalaki lang ang halaga sa marketing at konsepto. Hindi talaga ito kasing halaga ng presyo. Randan, ang singsing na ito, pangit at sobrang mahal. Bumili lang tayo online pag uwi. May alam akong isang shop, 500 pesos lang. Makakabili ka ng 3 karat, isang 10 lang ng porsyento. Masulit pa kasi dito. Sana ayo. Isang beses lang ako kakasal sa buong buhay ko. Bakit nga ba wala akong karapatang pumili na gusto kong diamond ring para sa sarili ko? Hindi ba kailangan mo nang ikumpara ang presyo pag bumili? Hindi mo naman kailangang magbayad. Ang perang naipon ko sa part-time sa mga nakaraang taon, mga 100,000 na yata. Tapos iladagdag pang dote na nabinigay ng mama ko, mga 150,000 din yata. Nakasave naman yan sa'yo, di ba? Gamitin na lang natin yan. Dahil lang ba dito? Hindi pwede basta gustusin ang pera? Ma, 3 buwan ka na ring buntis. At sa lalong madaling panahon, may kasal pa tayong ihahanda at tandaan. Pagkapanganak ng bata, lalabas pa ang gastos sa lahat ng bagay. Hindi mo ba pwedeng maging mas mahinahon? Para kay Haoyu, maigpitan ang buhay niya ng kaunti. Hindi ko naman siya pinilit, ma. Ang handa sa kasal, ang pamilya namin nagbigay lang ng magandang simula. Nakuha ang 9,999. Simbolo lang yon, ngunit naibalik pa sa akin ang 150,000. Ang ibig mong sabihin ay si Haoyu ay nang-aabuso sa pamilya ninyong Jiang. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, ma. Hindi yun ang ibig mong sabihin. Jiangran, hindi ka na bata. May mga tradisyon na dapat mong malaman. Hindi ka ba tinuruan ng pamilya mo? Kailangan mong matutunan ng kusa. Sa buhay, ang unang aral, alamin mo ang posisyon mo sa buhay. Maging maayos at disente. Ma, ikaw ay babae rin. Gusto ko lang sa aking sariling kasal. Gamitin ang sarili kong pera para lang sa gusto kong singsing. At kahit ito'y mura sa kalidad, bakit ako pang nagiging bastos at walang disiplina? Hindi marunong kumilos ng tama. Ano ba yung pera mo? Pagkatapos niyo magpakasal, hindi ba ito para sa inyong maliit na pamilya? Talagang mga pamilyang manggagawa. Ang pananaw sa mundo ay napakaliit. Ganun talaga kayo. Paano ba kayong mabubuhay ng maayos sa hinaharap? Sige na. Ma, naiintindihan ko ng mali ko. Maglibot na lang tayo ng konti. Sobra mo lang siyang pinapalaki. Ngayon, nasa rurok ko na ng iyong karera. Kahit ang ganitong mga order ng international film giant ng Yoye, kumuha ka na solidong 1.5%. Kung hindi mo siya tuturuan ngayon ng kaalaman sa pagkikitungo sa tao, baka sa hinaharap, maging pabigat siya sa'yo. Oo, Jiangran. Ang kasal ninyo, napaka-importante sa pamilya. Ilan sa mga tito na may tagumpay, inuuna nilang kasal kaysa sa iba pang business engagements. Sa pamilya ninyong Jiang, may darating bang mga kamag-anak na dapat ipakita sa publiko para makapaghanda rin tayo ng maaga, para hindi tayo mawala ng respeto? Ang estado ng pamilya niya, nandiyan na sa kanyang sarili. Hindi naman mga mayayamang sanga ng pamilya. Ano bang may papakita nila? Kung meron man, hindi makapagbibigay ng impresyon sa publiko. Hindi ko alam kung saan nakuha ang ugali na dalaga. Ma, Jiangran, sa puntong ito, sasabihin ko na rin sa'yo ang ilang tapat kong salita. Sa kondisyon ng kapatid ko ngayon, ilang mga kaklase niyang may magagandang pamilya. Gusto pa ng ilan niya makilala siya at handa pa siyang pakasalan ka. Sapat na yun, diba? Ikaw rin, maging maayos ka lang. Huwag mo na lagi gagalit ang mama ko.
Isang grupo ng mahirap na kamag-anak kahit anong tulong ay hindi rin makakaya. Pero di mo alam, pagkapamilya natin mapahiya. Hindi ko alam saan galing tiwala nila. Kailangan pa pumili ng singsing. Sige na. Wewe, huwag ka rin masyado magsalita. Huwag ka naman ganyan sa ate mo. Si mama naman, medyo matalim ang bibig pero malambot ang puso niya. Pero kahit matalim ang salita niya, medyo tama naman siya. Tingnan mo, 3 buwan ka ng buntis. Dapat ang pera ilaan sa tamang gastusin. Ganito, maglibot-libot tayo ulit. Siguradong makakahanap tayo ng bagay at mas akma. Tara, maglibot pa tayo. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi tayo magtatagda ng patakaran ngayon pagkatapos ng kasal, talagang iisipin niya siya ang prinsesa. Ma, naiintindihan ko na. Jangran, ang pinakamahalaga sa'yo ngayon, para sa paralang gusto mo ng maayos. Huwag mong sayangin ang sarili mo para sa isang binatang galing lang sa kalye. Sinisira mo lang ang sariling buhay mo. Alam mo ba? Hindi siya galing sa kalye. Marunong siyang magitara. Gumagawa siya ng kanta para sa akin. Pero hindi siyang magmotor. Dinala niya ako para hapunin ng mga hangin at taginit. Kasama ka siya humigas sa damuhan. Tumingin sa mga ulap at sa langit. Masaya kami kapag magkasama. Hindi mo siya naiintindihan. Ikaw hindi nakakaintindi sa kanya! Isa siyang vocal student. Anong gamit niya para pasahin ka? Gagawa siya ng kanta? Oo, ngayon, meron pa siyang mga magulang na pwedeng pagkuhanan ng pera. Pero pagkatapos nito, Jangran, pakinggan mo sinabi ng kuya mo. Dapat palagi mataas ang pangarap mo. Kung talagang pakakasalan mo siya, pagpasok mo sa kanila, mamumuhay ka lang na nakatingin sa mukha ng mga magulang niya. Cheng Siheng! Hindi ko talaga inikala na ganito ka mang light sa likod ko at nilalabas sa bibig mo. Bakit hindi ko pwede sabihin ito? Uulitin ko sa'yo. Hindi ito tinatawag na panlait. Tinatawag ko ito paglahan ng katotohanan. Nakikita ko lang sa'yo. Ilabas na kayo bangat at pagkiling. Unang tao si Sun Haoyo. Alam ko siya nang higit sa'yo. Ang sarili kong landas ay ako mismo ang tatahak. Hindi ko kailangan ng pakialam mo. Wala ngayon. Wala na akong kuya na katulad mo. Kuya, nagsisisi na ako. Pamansang kilalang tatak ng alahas sa Saros. Bagong koleksyon ng alahas na may Chinese style. Direktang inidisenyo ni Miss Lua. Bagong punong designer ng Saros at kilala sa industriya. Siya mismo ang umawak sa disenyo. Ngayong araw, sa Jiangling Building sa ating lungsod, ibubunyag ang Only You Are the Green Mountain Tour sa 10 lungsod. Ang kwintas na ito ay talagang napakaganda. Simula nung lumaki si Ranran, ako bilang kuya niya, wala man lang ako naibigay sa kanya. Pero ayos lang. May oras pa naman. Ganito, pupunta na lang tayo sa jewelry store sa city center at maganda ng isang set. At dahil Jiangling ang tanging lungsod na hindi kasama sa isang lungsod ng National Planning Center, bakit ito napili ni Miss Lu? Dahil sa isang tao, ang scriptwriter at director ng Black Myth, Welcome Revisited, si Mr. Virgil. Jiang Heng, naririnig mo ba to? Ang kilalang designer na si Liua ay fan pala ng batang yan. Taga Jiangling pa siya. Nang nasa ibang bansa ako, nang gusto kong lumikha ng alahas na may temang Chinese style, nakuha kong inspirasyon mula sa kwento ng lalaki at babae sa pelikula. Dito'y pinanganak ang Xiao Shanqing. Kung may pagkakataon, gusto ko rin siyang makausap ng mas madalas. Gusto kong ipahagi ang damdamin sa Guzeng, ngunit kakaunti lang nakakaintindi. Hindi ko inakala na sa likod ito ay may ganitong eleganteng kwento ng high mountains at flowing water. Sa unang araw ng exhibit, personal akong nandoon upang ibahagi ang kwento sa likod ng paggawa. Tara, pumunta tayo sa Jiangling Building. Ang exhibit na ito ng Xiao Shanqing, mahalaga para sa Saros brand. Ano? Pupuntahan ba natin o hindi? Ang exhibit na ito ng Xiao Shanqing, mahalaga para sa Saros brand, sa larangan ng Chinese style jewelry. At ito rin ang unang hakbang namin sa pagpapalawak sa Greater China Market. Maraming salamat sa inyo lahat. Hulaan niyo kung sino ako. Narinig ko, si Miss Shen, upang mas maunawan ang buhay ng karaniwang tao, sadyang itinago niya ang bilang anak ng chairman ng UA Pictures. Nagsimula siya bilang intern. Bakit hindi ka nagtatrabaho? Nandito ka ba para makita ko? Nakakabagot naman. Paano mo nahulaan? Ang tanga mo talaga. Akala mo ba ang aking security group ay hindi kakain ng galit? Maliban sa'yo, sino pang makakalusot dito sa kwarto ko? Umupo ka ng maayos, hindi ka na bata. Araw-araw, walang disiplina. Sige, sabihin mo.
Anong kailangan mo sa akin? Ate Wa, wala akong kailangan. Hindi ba pwede kitang bisitahin? Ang Jiangling na ito, isang maliit na bayan lang. Napakalayo mula sa Linan. Kung talagang gusto mo kong makita, makikita mo rin ako sa ilang araw ng Changshan exhibit. Mas madali pa akong makita doon. Bukod pa rito, ang negosyo nyo ay nakatuon sa baybayin. Kung para palawakin ang negosyo sa Jiangling, iyon ay imposible. Kaya kung biglang lumitaw ka dito, siguradong may dahilan at ito ay mahalaga. Hindi. Ako ay... May nobyo ka na ba? Wala pa. Nagustuhan mo na siya pero hindi mo pa nakukuha? Interesado na ako. Anong klaseng lalaki ang kaya magpaganito sa ating maliit na prinsesa? Ate Wa! Sige na. Mag-usap tayo ng seryoso. Ano ba talaga ang dahilan? Binigyan lang niya ako ng tulong dati. Kaya gusto kong magpasalamat sa kanya. Ay nako! Dapat naisip ko na to! Ang mga ticket sa ganitong exhibit, ubos na ang pre-sale. Ngayon, saan tayo kukuha ng ticket sa lalong madaling panahon?